Ang mga kwentong barang ay kadalasan ko lang naririnig sa mga matatanda noon, lalo na kapag nagtipon-tipon ang lahat at magbahagi ng kanilang karanasan. Bata pa lang po ako noon nang marinig ko ang mga ganoong kwento na hindi ko naman pinaniniwalaan. Mangyari pa nga'y kapag nagkukwento ang iba patungkol sa mga ganyan ay natatawa lamang ako. Ngunit ang lahat po ay biglang nagbago nang ako na mismo ang makasaksi sa lupit ng barang. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Elias. Ako po ay tubong Kabisayaan, kaya may mga salita sa kwento na isasalin ko na lamang para mas lalo po ninyong maintindihan. Ito ay hindi aking personal na karanasan, pero saksi mismo ako sa kung papaano at ano ang dahilan ng pagkasawi ng aking pinsan. Sa isang liblib na baryo sa Cebu ay nakikitira lamang ako sa aking tiyahin. Maaga kasing namatay ang aking ina at wala naman akong kinikilalang ama, kaya walang nagawa si tiya kung hindi kuhain ako at alagaan. Nahinto ako sa pag-aaral dahil walang-wala rin ang aking tiya noon. Ayaw ko namang piliting siyang pag-aralin ako, gayong nakikitira lamang ako at libre ako sa pagkain doon. Masipag akong bata, Kuya Bari, at iyan ang masisiguro ko po sa inyo. Kasabayan ko rin sa pagbibinata ang aking pinsang itago muli natin sa pangalang Joel. Sabay kami ni Joel sa lahat ng bagay. Ang kaibahan lamang, siya'y nakapagtapos po ng sekundarya, samantalang ako ay hanggang grade 3 lamang. Bukod doon, nakakasiguro din ako na mas mabait po ako kaysa sa pinsang kong si Joel. Masayahin naman ang pinsang kong iyon dahil kilala ko siya, gayong magkasama lagi kami sa tawanan at iyakan. Ngunit nagsimula po ang bangungot, Kuya Bari, sa aming buhay nang mabalitaan naming may bagong lipat na pamilya sa kabilang baryo. Tandang-tanda ko pa nga ang sinabi ni Joel sa akin na nakita niya ng isang beses ang babae at sobrang ganda daw nito. Sobrang puti na animoy hindi naaarawan daw. Iyan ang sabi niya sa akin. Hindi ako naglabas ng kahit anumang interes sa sinabi niya sa akin dahil kilala ko po ang pinsang kong iyon. Kapag gusto niya ang isang babae, hindi iyon titigil sa pagkukwento tungkol sa kanya. Ayoko rin namang maging dahilan pa iyon para magkalayo ang aming loob sa isa't isa, kung kaya't hinayaan ko na lamang siya. May mga pagkakataon pa nga na niyayaya niya akong sumama sa kanya sa ibang baryo para daw makita ko na ang babaeng natitipuhan niya. Ngunit dahil marami nga akong kailangang tapusing trabaho sa bahay, ay hindi siya nagtagumpay sa pagdala niya sa akin. Pero isang dapit hapon nang matsyempohan niya akong walang ginagawa, ay wala na siyang sinambit at agaran na niya akong hinila habang walang imik. Alam ko na kung saan niya ako dadalhin, kaya hindi na rin ako nagreklamo pa. Pagdating po namin sa tapat ng bahay ng babaeng sinasabi niya, ay medyo natawa pa nga ako dahil nagtatago siya noon sa likod ng puno ng saging. Mahangin minsan ang pinsan ko, Kuya Bari, at mataas po talaga ang bilib sa sarili, kaya hindi ko lubos na akalaing ganoon siyang magiging duwag sa isa lamang babae. Insan, nakailang balik ka na ba dito ha? Kaya pala hindi mo nalalaman kung anong pangalan yan eh. Panay tago mo lang dito. Natatawa ako habang sinasabi ko iyon, Kuya Bari. Pero minura lamang niya ako, tiningnan ng masama. Hindi ko na alam kung ilang minuto na kaming nananatili sa ganoon. Hanggang sa kurutin niya ako at sumenyas na palabas na ang babaeng sinasabi niya. Inangat ko ang aking ulo at nang makita ko siya'y doon ko napagtanto
na talagang totoo ang sinasabi sa akin ng aking pinsan. Na ito'y sobrang mestiza, maganda at ang bawat galaw niyang mahinhin ang mas lalong nagpaganda po sa kanya. Uy! Kung makatitig ka dyan, wag mo ngang balaking pormahan yan kung hindi paglalamayan ka talaga bukas. Rinig ko pang wika ni Joel nang mahuli niya akong nakatitig na sa babae. Tinawanan ko naman siya't sinabing kanyang-kanya na ang babaeng iyon at wala akong pakialam sa kanila. Totoo po ang sinasabi kong iyong Kuya Barry ha. Wala naman talaga akong pakialam sa kanila. Sadyang nagagandahan lamang ako sa babaeng iyon. Simula nooy lagi niya akong sinasama na magmasid doon. Minsan nga'y napapagod na rin ako kakasunod sa utos ng pinsan ko kung iyon gayong marami pa akong kailangang gawin sa bahay samantalang siya'y pwede pang maglakwatsa hanggang anong oras niya gusto. Ako, nakatoka po ako lagi sa trabaho at kahit paglalabangan ng panloob niyang damit ay ako pa rin ang gumagawa. Mayroon pa ngang pagkakataon Kuya Barry na kapag ayaw kong sumama sa kanya para puntahan ang babae ay sinisira niya ang mga babasagin nilang gamit sa loob ng bahay at ako ang pagbibintangan. Ay, naiinis ako na nalulungkot para sa aking pinsan dahil tila ba'y hindi niya na alam kung ano ang nangyayari sa buhay niya. Nakapagtapos ng sekundarya pero walang trabaho. Ni simpleng pagwawalis sa bakuran ay hindi talaga nito nagagawa. Kung sa bagay, wala rin naman talaga akong magagawa dahil maski si Tia ay kinukonsinti din ang katamaran ng kanyang anak at wala akong karapatan na magbulyaw at mangaral dahil palamunin lamang ako sa bahay nila. Ngunit kahit ganoon po, ay hindi kami nagkakatampuhan ng pinsang kong iyon. Alam niya kasi kung kailan ako galit at kailan ako hindi galit. Sa madaling salita, ganoon po kami ka-close. Ngunit isang dapit hapon na naman, habang ako'y nagsisibak ng kahoy sa may likod bahay, ay niyaya niya muli akong sumama sa kanya at pupuntahan na naman daw namin ang babae. Ngunit hindi pa man po ako nakakatanggi ay narinig na naming pareho ang boses ni Tia at sinabi nitong huwag daw muna akong abalahin ni Joel dahil marami pa siyang ipagagawa sa akin pagkatapos kong magsibak ng kahoy. Biniro ko pa nga noon ang aking pinsan na siya na muna ang maglakas loob na umakyat ng ligaw sa dalaga para naman masabi na niya ang tunay niyang damdamin para dito, bagay na tinawanan lamang niya. Kadalasan po Kuya Barry sa mga lakad namin papunta sa kabilang baryo ay nagtatagal lamang ng 30 minuto. Ngunit natapos na lamang ang lahat ng nakatoka kong trabaho ay hindi pa rin umuuwi si Joel. Bagay na siyang itinanong na rin sa akin ni Tia pero hindi ko alam kung ano ang isasagot sa kanya. Hanggang sa utusan na nga ako ni Tia na sunduin ko daw ang aking pinsan na agad ko namang ginawa. Kinuha ko ang aking pang-ilaw dahil madilim na po sa daan noon at maputik pa. Naulan kasi ng mga panahong iyon kaya kailangan ko ring magsuot ng bota. Ngunit hindi pa man po ako nakakalayo ay nakita ko na si Joel kaya agad ko siyang nilapitan pero basang-basa ang kanyang damit at nanginginig ang buo niyang katawan. Nagawa ko pa nga siyang tanungin kung ano ang nangyayari sa kanya. Ngunit tinitigan lang niya ako at umalis na. Sinundan ko naman siya at saglit akong nakahinga ng malalim nang makita kong pauwi siya sa bahay. Rinig na rinig ko pa nga ang bungad na tanong sa kanya ni Tia pero hindi niya ito sinagot at dumiretso lamang siya sa kanyang silid. Parehas kami ni Tia na nagkatinginan na para bang tinatanong namin sa isa't isa kung ano ang nangyari kay Joel. Pero dahil parehas nga kaming blanko at walang kaide-ideya, hinayaan na lang namin muna siya.
Napansin ko rin, Kuya Bari, na magmula nang dumating siya at pumasok sa kanyang silid ay hindi na siya lumabas. Maski ang pagkain na iniwan namin sa kanya ay hindi niya rin ginalaw. Kinabukasan, pasado 10:00 na noon nang lumabas siya ng kwarto at dumiretso agad sa kusina. Sinundan ko siya at nakita kong naubos niya kaagad ang pagkaing itinira namin sa kanya. Insan, Uy, ano bang nangyayari? Iyon kaagad ang tanong ko sa kanya. Dahil maski ako, Kuya Bari, ay gustong-gusto ko na ring malaman kung ano ang rason ng biglaan niyang pagkabalisa. Ngunit sa muli ay wala pa rin akong narinig kahit isang salita mula kay Joel. Nisulyapan nga ako ay hindi niya nagawa. Hindi ko na matandaan kung ilang araw na bang ganoon ang aking pinsan. Hindi namin siya makausap at madalang lang din naming nakikita sa salas o maski sa kusina. Inaamin kong nanibago po talaga ako kay Joel ng mga panahong iyon. Hindi ako sanay na nasa kwarto lamang siya namamalagi dahil kilala ko siya. Masyado siyang lakwatsero at ang pagkakulong sa kwarto ng ilang araw ay impyerno na para sa kanya. Hinayaan na lang namin si Joel at maski po ako ay hindi na lamang din siya kinukulit. Ngunit isang gabi, habang nasa kalagitnaan kami ng mahimbing na pagtulog, ay ang biglaang pagkagising naman ng aking diwa nang marinig ko ang boses ni Joel. Sa taranta ko po'y dali-dali akong bumangon at nagpunta sa kanyang silid. Do'y nakita kong sumusuka siya. At nang akin siyang lapitan ay doon na ako bahagyang napaatras nang makita kong mga ipis ang lumalabas sa kanyang bibig. Napasigaw ako at tinawag si Tia habang hindi ko maigalaw ang aking katawan. Agad namang dumating si Tia at maski ito'y napasigaw din nang makita kung ano ang isinusuka ni Joel. Maniwala man kayo o sa hindi, ay hindi agad-agad natigil iyon tulad ng naririnig kong kwento noong ako'y bata pa. Sa tansya ko po'y umabot ng 1 oras ang patuloy na pagsusuka ni Joel dahilan upang siya'y manghina at nabasa na ng pawis ang kanyang damit. Pero ang hindi ko lubos paniwalaan ay nang makita ko po ang huling lumabas sa kanyang bibig. Hindi na kasi ipis ang lumabas kung hindi mga hibla na ng buhok. Ito'y mga kulot na buhok kung tama pa rin ang aking pagkakatanda. Dahil doon ay pareho kaming mas lalong nagulat ni Tia, ngunit pilit pa rin naming ikinalma ang aming mga sarili. Noong hindi na nagsusuka si Joel ay pinagpahinga muna namin siya ni Tia. Ang akala pa nga namin ay makakatulog na siya ng mahimbing matapos iyon. Ngunit nagkamali kami. Dahil ilang minuto pa lamang ang lumilipas ay ang tagiliran naman niya ang biglang sumakit. Namamaos na ang aking pinsan na mga sandaling iyon. Ramdam ko rin ang sakit na nadarama niya dahil pinupukpok na niya ang gilid sa sakit. Nang gabing iyon ay wala kaming sapat na tulog. Si Tia ay nakatulog na lang sa tabi ni Joel, samantalang ako po ay nasa sahig na rin. Sinusubukang umidlip habang nakaupo. Hindi na kami umalis pa sa tabi ni Joel dahil saglit lamang kasi siyang nakakapagpahinga at maya-maya'y kung hindi susuka ay sisigaw naman siya sa sakit ng tagiliran niya. Tia, ano po bang nangyayari kay Insan? Tanong ko sa kanya habang pinupunasan niya ang katawan nito. Oo nga eh, wala rin akong alam, Elias. Basta't isa lang ang sigurado ako. Posibleng binabarang ang pinsan mo. May kakilala ka bang naging kaaway niya o kaya'y nakasagutan? Tiya, wala po eh.
Mabait po si Joel, makulit pero wala po akong alam. Sa tuwing aalis naman po kasi kaming dalawa, sa kabilang baryo lang kami nagpupunta. Iyon po ang naging sagot ko dahil bukod po dun ay wala na akong alam, Kuya Barry. Minsan kasi ay hindi na ako sumasama kay Joel, lalong-lalo na kapag kami kailangan akong tapusing trabaho sa bahay nila. Kung kaya't napagpasyahan naming lumapit na sa isang albularyo. Pero dahil walang sapat na lakas si Joel, kaya ako na lamang ang nagpasya na maghanap sa albularyo. Nagtanong-tanong po ako sa mga karatig barangay, pero silang lahat po ay iisa lamang ang itinuturo. Ang albularyong tinatawag nilang Lolo Sopit. Malayo pa daw ang bahay nito at nasa tuktok pa ito ng bundok. Hindi naman ako nagdalawang isip na puntahan iyon alang-alang sa paggaling ni Joel. Ilang oras din po ang nilakad ko bago ko natuntun ang kanyang bahay. Mag-isa lamang siyang naninirahan sa bundok at kinakailangan ko pang maghintay ng ilang oras dahil wala siya roon. Ilang sandali pa'y narinig ko na nga ang mga mahihinang hakbang mula sa aking likuran. At doon na po ako nabigla nang makita kong naroroon na si Lolo Sopit. Ngunit ang mas ikinagulat ko po, Kuya Barry, ay nung makita kong parehas ng puti ang kulay ng kanyang mga mata. Ano ang sadya mo dito? Tanong niya kaagad sa akin kahit hindi naman ako nagsalita at hindi rin ako gumalaw, pero alam niya pa rin kung saan ako nakaupo. Doon ay sinabi ko ang totoo kong pakay. Sinabi ko rin sa kanya na galing pa po ako sa medyong malayong bayan at naglakad lang ako ng ilang oras upang matuntun siya. Umuwi ka na, hindi kita matutulungan. Po, subukan niyo lang po, Lolo Sopit. Kawawa naman po yung pinsan ko. Nang mga sandaling iyon ay kulang na lang po ay lumuhod ako sa harapan niya para magmakaawa, pero hindi niya ako pinakinggan. Hindi naman ako sumuko at patuloy ko pa rin siyang sinusundan. Doon na niya ako muling hinarap at sinabing sapat na ang ilang taong pagtulong niya sa iba. Naging kapalit pa nga daw ang pagkawala ng kanyang paningin para masagip lamang ang isang binatilyo. Ngunit kalaunan ay hindi rin niya ako natiis at pinagbigyan niya rin ako. Sabay kaming pumunta sa patag at habang naglalakad kami ay naibahagi niya pa ang mga karanasan niya bilang isang albularyo. Matagal-tagal ding lakaran bago kami makarating sa bahay. At naabutan pa naming nagsusuka na naman ng mga ipis itong si Joel. Kitang-kita kong hinawakan ni Lolo Sopit ang palad ng aking pinsan at bahagya pa siyang napaatras sabay bitaw ng malakas sa kamay nito. Lolo Sopit, ano po ang nangyari? Natanong ko agad sa kanya dahil halatang halata sa mukha niya ang labis na pagkabigla. Diyos kong mahabagin! Ano ba ang ginawa ng batang ito? Doon na namin isinalaysay na maski kami po ay wala ring ideya kung ano ang nangyayari. Basta't umuwi na lamang siyang balisa at nagsusuka ng ipis, pati na mga hibla ng buhok. May masasakit din daw sa kanyang tagiliran na hindi niya maipaliwanag kung ano iyon. Ngunit sa sinabi kong iyon ay doon na isa-isang niligpit ni Lolo Sopit ang kanyang mga gamit at sinabing hindi niya kami matutulungan. Nagawa pa ngang lumuhod ni Tia para lamang isalban niya si Joel, pero nagimbal ako sa naging sagot nito. Isasalba ko ang anak mo? At ano ang magiging kapalit? Ang buhay ko? Minsan ko nang nakalaban ang bumabarang sa kanya at hindi basta-bastang kalaban iyon. Siya ang naging dahilan kung bakit ako nabulag.
Idinagdag pa ni Lolo Supit na ang huling binatang sinalba niya ay kagaya din daw ng sinapit ni Joel ngayon. At ang pamilyang may gawa nito ay walang iba kung hindi ang pamilyang bagong lipat sa kabilang baryo. Hindi na nga nagdalawang isip si Tia na sugurin ang bahay na iyon at nagpasama pa siya sa akin. Pagdating po namin doon ay nasa labas na ang nanay ng babae habang ang magandang babaeng napupusuan ng aking pinsan ay hindi ko na nakita pa. "Pawiin mo ang barang sa anak ko. Wala siyang ginagawa," sigaw ni Tia. Hindi ko na rin siya pinagalitan pa dahil kahit ako naman siguro ang nasa katayuan niya'y ipaglalaban ko rin ang buhay ng aking anak. Ngunit hindi man lang nagpatinag ang ginang. Bagkus ay kalmado lamang nitong sinagot si Tia. Dinala niya kami sa loob ng kanyang bahay at ganoon na nga ang panlalaki ng dalawa naming mga mata nang makita naming ang patay na katawan ng isang dalaga at kung hindi ako nagkakamali ay iyon ang babaeng natitipuhan ni Joel. Mapait na isinalaysay ng ginang na 2 araw nilang pinaghahanap ang dalaga. Hindi daw ito masamang bata at masunurin daw ito. Ito na nga lang daw ang natitira niyang anak dahil ganoon din daw ang sinapit ng kapatid nitong babae at natagpuan nilang wala ng buhay sa may sapa. Ang kaibahan lamang daw ng magkapatid ay natagpuan nila ang dalaga sa may sagingan at wala ng saplot. Duda nila'y ginahasa daw ito. May mga sugat din daw ang kamay at leeg nito na para bang sinakal muna para malagutan ng hininga bago pinagsamantalahan. Sigurado din ang ginang na ang pinsan kong si Joel ang may gawa nun dahil ilang beses na niyang nahuling nagmamasit ang aking pinsan at may pangyayari pa daw na nakita niyang kinuha nito ang nakasampay na damit ng dalaga sa labas at inamoy-amoy. Hindi naman po itinanggi ng ginang na siya ang dahilan kung bakit naghihirap ngayon si Joel. At wala siyang balak na itigil iyon. Ganoon daw siya maningil ng hustisya at dahil buhay ang kinuha ng aking pinsan, ay buhay din daw nito ang magiging kapalit. Naglumuhod si Tia habang umiiyak sa harap ng ginang, ngunit nagmatigas lamang ito at binantaan pa kami na gagawin din sa amin iyon kapag hindi kami tumigil. Kaya wala kaming nagawa, Kuya Bari, kung hindi ang umalis doon. Sa bawat araw na lumilipas ay wala pa ring pagbabago si Joel. Sa katunayan nga ay habang patagal ng patagal ay mas palala ng palala ang pagpapahirap sa kanya. Hindi ko alam pero nang malaman ko ang ginawa ng aking pinsan sa babaeng iyon ay nawala ang awang nararamdaman ko. Kaya nung medyo naging maayos siya ay kinausap at tinanong ko siya patungkol sa ibinibintang nila sa kanya, ngunit umiyak lamang siya at nagawa pang isa boses na hindi naman daw niya sinasadya. Patunay lamang iyon na talagang ginawa niya ang krimen. Hindi ko po lubos na akalain na magagawa iyon ni Joel. Kung alam ko lang nasasagi iyon sa isipan niya'y sana'y sinamahan ko na lamang siya. Di sana'y buhay pa ang dalaga at hindi pa naghihirap ngayon ang aking pinsan. Nagawa na rin naming isugod siya sa ospital, ngunit pinapalabas lang kami agad dahil wala silang makitang depekto kay Joel. Bukod doon, hindi na rin sumusumpong ang kanyang pagsusuka at ang pananakit ng kanyang katawan. Ang akala namin ay maayos na ang lahat, ngunit hindi pa rin pala. Dahil pagbalik namin sa bahay ay nagsisimula na naman ang pagsusuka nito. Pero ngayon
Hindi na ipis at mga hibla ng buhok, kung hindi mga uod naman. Pansin din namin na lumulobo ang ibabang bahagi ng kanyang pagkalalaki at may mga uod ding lumalabas mula doon. Hindi maliliit na uod, kung hindi malalaki. Sa bawat pagsigaw ni Joel ay ang pag-iyak na lamang ni Tia, lalo na ako. Kung noon kasi ay nakakapagpahinga si Joel ng ilang minuto, ngayon ay hindi na at nagtutuloy-tuloy na. Kahit nga pagkain ay hindi na niya magawa dahil panay lamang ang pagdaing at pagsigaw niya. Hanggang isang araw, nagulat na lamang kami nang malamang wala ng buhay si Joel na nadatnan namin sa kanyang kwarto habang ang mga uod na lumalabas sa iba't ibang parte ng kanyang katawan ay pumapasok na sa kanyang ilong, bibig at tenga. Simula din noon, Kuya Bari, ay parang nawala na rin ng ganang mabuhay si Tia. Maski ako po ay nagimbal nang makita ko ang patay niyang katawan sa kanyang silid sa tabi ng bangkay ni Joel. Gusto niya kasing wag ilibing ang pinsan ko. Ngunit sa huli, mangiyak-ngiyak ko pa rin silang inilibing ng sabay sa likod ng bahay. 1 dekada at 3 taon pa lamang ang lumipas magmula nang mangyari ito at masaksihan ko ang lupit ng barang. Ngunit kahit matagal na panahon na iyon, Kuya Bari, ay hindi pa rin ito mawala-wala sa isipan ko. Lumayo at umalis na po ako sa baryo at mas piniling mamuhay ng mag-isa dito sa Maynila. Ayoko na kasing bumalik pa doon at manumbalik lamang ang lahat ng masaklap at mapait na alaala. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po kung sakaling maisama niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Elias. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.